Hello mga ka-agribakay dyan. Salamat sa Diyos at nandito na po tayo sa ating garden. Siya umaga since na ako'y panghapon sa trabaho. Itong aking mga punla na pitsay ay akin siyang nilalagyan ng tinatawag na organic fertilizer, yung tinatawag dito na peat moss, hinaluan ng perlite at potting soil. So nahingi ko lang po ito sa gardener namin sa trabaho. May mga stock din kasi sila, pero gamit na ito. Itong organic na to na lupa ay ginagamit na to bilang nasa paso. Ginagamit nila sa indoor, mga opisina ng mga general, mga supervisors, managers, directors. So yung mga opisina nila, halos lahat ng mga kwarto mayroong tinatawag na indoor plant, so ornamental. So ngayon, since na may limit lang po kasi nasa loob, kaya ang nangyayari, kinukuha nila at pinapalitan na nila ng virgin material. So ngayon, ito naman na gamit na, kung baga sikanhan na o use na material, peat moss, nasubukan naman namin to at mayroon pa siyang bisa dahil tumataba pa yung mga aking pananim. Kaya yun, nanghihingi ako, nilalagay ko dito sa aking mga pitsay. Yan, mga 2 to 3 weeks na ito, pitsay na to, mula sa pagsabod ng buto. Ito naman may 1 month na, pero yung mga empty na lupa, aking nilalagyan din ng mga bagong punla. Nagta-transplant ako bilang pangsunod doon sa pag na-harvest na itong medyo mga malalaki. Yan. So pag nag-harvest na to, so lalagyan ko rin siya ng mga maliliit na aking pinunla at tumubo na rin. Yan. So ito yung mga pinunla ko na tumubo na rin, maliit pa. Ito. Yan. So yan naman ang ginagamit ko na panglagay doon. Halimbawa may binunot, may nanghingi, may naggulay. So ngayon pinapabunot ko na, hindi ko pinadahunan dahil marami naman akong pang transplant. So yun po mga ka-agribakay dyan. At ito po ay tinatawag nating rolling, no? So yan ay nasa 2 to 3 weeks, 1 month mahigit. Gaya nito, 1 month mahigit, pero mayroon ng mga malalaki ito, inaharbisan ko na to. Ito naman na porsyon, may mga bagong punla. Tapos ito, nagpunla na ako 1 month na mahigit, pero ganito lang ang nabuhay, kaya sinundan ko po ng mga pagpunla, kagaya niya, no? May mga maliliit. So ito po na porsyon o block ng aking garden ay hinukay ko to at binaunan ko ng mga dahon-dahon. Tapos nagsabod ako ng pitsay. Hindi rin naman tumubo lahat, pero marami-rami ang tumubo. Ganon din po ang ginawa ko dito sa block na to. Nagsabod din po ako, pero ang nangyayari, nag-transplant pa rin ako kasi nga patlang-patlang lang yung tumubo. So yan, kagaya nito. So yun po yung aking pagtatanim ng pitsay. Since na parang rotation na lang to, ang tinatanim ko pagka tag-init, yung pang tag-init na mga halaman, crops o gulay. Pagka taglamig, number 1 sa taglamig ko, pitsay, upo, patula. Yan yung mga pang taglamig ko na crops dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Gaya nito, may bunga na yung upo ko. Nakapag-harvest na ako dito ng 4. Yan. So meron na siyang bunga at
Yan nga ang sinasabi ko na pang taglamig na crops. So yung aking kalabasa, matagal na to, pero yan, matagal na tong aking kalabasa, pero nakaka-harvest din ako buwan, sa isang linggo, isang piraso, ganun yan. Kagaya nito, kalabasa ng Saudi variety ito. Yan, pangpatay ng insekto na pinakamalakas kumain ng mga dahon ng aking pitsay ay ito. Yan, yung mga insekto na yan. Kung nakikita nyo, yung mga insekto na ito, yan po, hindi ko sila nakikita sa umaga, sa hapon, hindi rin po, pa isa-isa lang. Pero nung sinabod ko ang itong ano na to, granules to, pero pangpatay sa kanila sa mga kuhol, snail, at saka itong insekto na ito, metal coal ang pinakatawag niya, metal coal. So yan po mga ka-agri ba kayo dyan. Nung sinabod ko siya, kusa namang naglitawan to at namamatay. Una kumakatas, tapos unti-unti hanggang mamamatay sila. So yun po, at maraming salamat sa nagbigay nito na aking kasamahan sa trabaho. Ngayon nakita ko po ang epekto at talagang maayos. Marami sa kanila na kusang lumalabas sa lupa. Pagkatapos lumalabas sila sa lupa at na-encounter nila yung sinabod kong mga granules, kagaya nito, mga ka-agri ba kayo dyan, yan yung mga kulay blue na yan, yan yung granules na sinasabod ko. So nagsilita, labasan sila sa lupa, tapos yung amoy daw talaga ang mabisa nito, kaya yan, nagkabaliktaran na sila, namatay. So ito po ang sistema pagka kumain sila sa aking dahon. Yan, kinain nila yung dahon ng aking pitsay. So dahil malaking insekto ito, kaya malakas din pong mangsira ng aking mga dahon ng pitsay. Kaya ito na po ang naging resulta na, at sana ulitin ko po na may natutunan kayo sa aking pag-garden sa loob ng 16 years na akong nag-garden, pero iba-iba ang location dahil kapag lumipat kami ng tirahan, panibago na naman akong garden, panibago na naman kalkal ng lupa, pagtanggal ng mga bato at paglagay ng mga organic fertilizer or organic soil. So isa rin po sa naobserbahan ko, no, yung mga organic fertilizer, organic soil ay nauubos din po ang nutrients nila. So ang principles sa lupa, hindi talaga pwedeng tuloy-tuloy tinataniman mo, or pag tuloy-tuloy mong tinataniman, lagi kang mag-a-add ng mga lupa o yung kung ano pa yung mga tawag nitong additional na lupa or fertilizer, lalo ng organic, bawat ikaw ay magtatanim. Hindi yung isang bisis ka lang naglagay tapos habang buhay na yun, hindi po siya ganun. Except lang po kung papahingain mo rin ang lupa. Halimbawa, magtanim ka ng 6 months tapos papahingain mo siya 6 months, siguro yun, bumabalik ang kaniyang nutrients o mga vitamina sa lupa. Pero maganda rin po yung paiba-iba ang crops, kasi yung crops o vegetable o mga halaman, mayroon din po na dito last year bansot na talaga ang lahat ng mga pitsay na tinatanim ko. Lalagyan ko man siya ng pitmos o mga organic, pero hindi na ho siya ganun kaganda. Nung tinaniman ko siya naman ng pagdating ng tag-init, tinaniman ko ng mga saluyot, okra at saka kalabasa. Ang ganda, gustong gusto niyang okra, kalabasa, yung gustong gusto niya. So ang pitsay ko
ayaw na. Pero yung ibang crops nga gustong gusto naman. Siguro yung natirang nutrients para nga hindi na compatible sa pitsay, kaya yun ang nangyayari, na bansot na talaga yung mga pitsay ko. So ngayon kinultivate ko, binaunan ko ng mga dahon ng malunggay at dahon ng kangkong. Marami ako dito, dahon ng kamuti. So binaon ko sa kanya, tapos nilagyan ko siya ng lupa, na yung gamit na lupa yung tinanggal ko sa kanya, binalik ko, tapos nilagyan ko rin ng peat moss. So ngayon tinaniman ko siya, pinunlaan ko ng pitsay. Tingnan po natin sa sunod na mga video, mga ka-agribakay dyan, kung anong nangyari na, kung mataba ba talaga itong mga tatlong black maliliit na partition o bed na aking kinokondisyon yung lupa, tapos saka ko tinaniman ng pitsay. So yun po mga ka-agribakay dyan, sana kayo'y nakasubaybay patuloy sa aking mga vlog. Tungkol lang po ito sa agriculture, sa pagtatanim. Minsan may sumisingit tungkol sa aking trabaho, pero nakakonsentrate pa rin ako sa pagtatanim sa agriculture, lalo na dito sa Riyadh, Saudi Arabia, na napakahirap ang klima. Pag tag-init, sobrang init. Pag taglamig, sobrang lamig. So hindi maintindihan ng tao, lalo na rin siguro ang halaman. Kaya ganun po mga ka-agribakay dyan. Kagaya nitong aking mga malunggay, ito ay ang lumalabas dito, puro bulaklak na lang to sa taglamig na talaga. Pero sa tag-init naman, ang ganda ng dahon. Pero 2 months pa ang recovery nito. Galing siya sa sa taglamig, ubos ang dahon. Tapos yan, may umpisa na siyang namulaklak. So mayroon na siyang bulaklak. Pero nung sobrang init, talagang ang ganda nito. So yan, so, kung makikita niyo, mayroon na siyang bulaklak, yung malunggay. Yan. So may bulaklak na siya. So itong mga dahon nito, mawawala to, sobrang lamig. So ang natitira mga bulaklak, hindi naman din natuloy pagkabing bunga. Ewan ko ba kung bakit. So hanggang dito na lang talaga ako mga ka-agribakay dyan. Sana tayo'y pagpapalain ng may kapal ng ating Diyos sa ating pagtatanim, para tayo ay biyayaan ng maaani. At huwag pong kalimutan na lagi na lang po tayong nagbibigay sa ating kapwa na nangangailangan, gaya ng ito nga sa akin. Hindi ko naman nabuhay ang pagtatanim at paggagarden, kaya ang ginagawa ko, sinasama ko na sila sa aking pagtatanim. Mayroon kapwa kami mga trabaho at income, kaya lang exercise ko na yung pagtatanim, at nagiging kondisyon na rin sa aking katawan kung nandito ako sa aking garden. Siguro sapat ang oxygen, kaya at humidity, kasi dito sa Riyadh nga napakababa ang humidity. Nasa gitna kasi ito ng Saudi Arabia. Kaya yun po mga ka-agribakay dyan. Maraming salamat, at salamat sa Diyos.